Isang maikling video clip ang nagpabagsak sa isang tahanan. Sa loob ng ilang segundo, ang imahe sa screen ng cellphone ay hindi lamang nagpakita ng isang krimen, kundi ng pagkawasak ng isang pangakong binitawan sa harap ng altar. Isang ebidensyang naging susi para ikulong ang dalawang taong pinagkatiwalaan ng biktima ng higit sa lahat. Magandang araw, ito ay isang kwento na marahil ay narinig nyo na sa mga bulungan sa kanto o nabasa sa mga pahina ng balita ngunit hindi sa ganitong lalim. Ito ay kwento ng sakripisyo na sinuklian ng pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Sa mundo ng mga Overseas Filipino Workers o OFW, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang pagod o ang lungkot sa ibang bansa, kundi ang pangamba na sa iyong pagtalikod, may ibang papalit sa iyong pwesto. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kaso ni Gemaline Lozano, isang ina na lumipad patungong Doha, Qatar, bitbit ang pangarap na may ahon ang pamilya sa kahirapan. Ngunit habang nagbabanat siya ng buto sa disyerto, isang ahas ang unti-unting pumulupot sa kanyang tahanan sa Laguna. Ang masakit, ang ahas na ito ay ang kumpare at matalik niyang kaibigan na si Roda Alvarez, ang parehong tao na nagtulak sa kanya na umalis ng bansa. Paano nagawang sirain ng isang kaibigan ang pamilyang ipinagkatiwala sa kanya? Paano nakuha ng isang menor de edad na anak ang lakas ng loob na ibunyag ang kasalanan ng kanyang ama? At sa huli, paano ginamit ng isang nasaktang asawa ang batas upang siguraduhin ang pagtataksil ay may kapalit na rehas? Samahan niyo ako sa paghimay ng kwento ng pag-ibig, pagtatraidor at ang malamig na hagupit ng hustisya. Bumalik tayo sa Nobyembre taong 2015. Nasa departure area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 35 anyos na si Gemaline Lozano. Sa gitna ng libu-libong pasahero na nagmamadali, nakatayo siya, yakap-yakap ang kanyang mundo, ang kanyang anak na si Gira at ang kanyang asawang si Nelson na nooy 37 anyos, 7. Masasabi mong ito ay isang eksenang paulit-ulit nating nakikita. Ang pamamaalam, ang mga luhang pilit na pinipigil. Sa mga mata ni Gemaline, nandoon ang takot. Sino ba naman ang hindi matatakot na iwan ang kanyang pamilya? Pero mas nangingibabaw ang pag-asa. Ang kontrata bilang household worker sa Doha, Qatar ay hindi lang basta trabaho para sa kanya. Ito ang tiket nila papunta sa mas maginhawang buhay. Sa gitna ng ingay ng paliparan, bumulong siya ng isang pangako kay Gira. Anak, mag-iipon lang si mama, kapag sapat na uuwi ako agad na hindi na ako muling aalis. Iyon ang pangakong naging sandigan niya. Ang asawa niyang si Nelson na noon ay puno ng lungkot ang muka ay nangakong aalagaan ang kanilang tahanan habang wala siya. Isang pangako na sa mga sandaling iyon ay tila totoo at wagas. Sa mga unang buwan sa Qatar, naramdaman ni Gemaline ang bigat ng kanyang desisyon. Ang buhay ng isang household worker ay hindi biro. Maagang gumising bago pa sumikat ang araw, naglilinis, nagluluto at tinatanggap ang bawat utos ng isang mahigpit na amo. Madalas siyang mapagalitan, hindi siya bihasa sa lengguwahe at may mga pagkakataong hindi niya agad naiintindihan ang mga utos. Pero tinitiis niya ang lahat. Ang bawat sigaw, bawat pagalit ay tinatanggap niya ng nakayuko. Bakit? Dahil sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Gira at ni Nelson. Ang gabi ang tanging oras na siya ay malaya. Ang kanyang cellphone ang nagiging bintana niya pabalik sa Pilipinas. Sa maliit na screen na iyon, nakikita niya ang kanyang mag-ama, ang mga ngiti ni Nelson, ang mga kwento ni Gira sa eskwela, ito ang kanyang pahinga. Ngunit may isa pang tao na madalas niyang kausap, si Roda Alvarez. Si Roda, 34 anyos, ay kapitbahay nila sa parehong barangay sa San Pedro, Laguna. Siya ang matalik na kaibigan ni Gemaline. Sa katunayan, si Roda ang nagmungkahi kay Gemaline na mag-abroad. Si Roda ang tumulong mag-ayos ng mga papeles. Si Roda ang nagsabing, "Sige na mare, ako ang bahalang tumingin sa mag-ama mo." May asawa rin si Roda na nasa Kuwait at wala silang anak, kaya't madalas niyang ibuhos ang oras sa pamilya ni Gemaline. Sa mga chat at tawag, laging sinasabi ni Roda kay Gemaline, "Huwag kang mag-alala mare, maayos ang lahat dito." Responsableng ama si Nelson. Si Gira lalong nagiging masipag sa pag-aaral. Ang sarap pakinggan, hindi ba? Para sa isang inang nasa malayo, ang mga salitang ito ay parang musika. Nagiging panatag ang loob ni Gemaline. Ang tiwala niya kay Roda ay buo. Itinuring niya itong kapatid. Hindi niya alam sa likod ng mga maayos ang lahat na mensahe ay may isang maitim na plano na unti-unting isinasakatuparan. Habang abala si Gemaline sa pagbabanat ng buto sa Doha, sa Laguna naman ay nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Sa umpisa, tila normal
normal ang lahat, si Nelson ay abala sa kanyang maliit na vulcanizing shop sa tapat ng kanilang bahay. Si Rhoda naman ay dumadalaw para kumustahin si Gira. Sa mata ng mga kapitbahay, napakaganda ng samahan ng magkumpare. Mabuting kaibigan, iyon ang sabi ng marami. Nagdadala ng ulam, tumutulong sa gawaing bahay. Pero napansin ng mga nakakakita na nagbabago ang pattern ng pagbisita ni Rhoda. Minsan tanghaling tapat, minsan gabi na, at hindi lang oras ang nagbago pati ang kanyang pananamit. Sa mga pagdalaw na ito, nagsusuot si Rhoda ng mga damit na hindi akma para sa isang simpleng kapitbahay na nakikipagkwentuhan. Maiikling shorts na halos wala nang itago, maninipis na kamiseta at isang pabango na mahirap ipagsawalang bahala. Ito ay hindi pananamit ng isang kumare, ito ay pananamit ng isang babaeng may gustong akitin. Noong una, marahil ay hindi ito pinapansin ni Nelson. Marahil ay inisip niyang ganito lang talaga manamit si kumare. Pero ang tukso kapag paulit-ulit na inilalapit sa iyo ay mahirap tanggihan, lalo na kung mahina ang pundasyon ng iyong katapatan. Sa paulit-ulit na paglapit, sa mga pahiwatig, sa mga tinginan, unti-unting bumigay ang pagpipigil ni Nelson. Ang huling pagbisita ni Rhoda na may mali siya ay nauwi sa isang tagpong hindi dapat mangyari. At mula noon, nabuo ang isang lihim na relasyon. Sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ipinundar ni Gemaline, nagaganap ang kataksilan. Ang higaan na dapat ay para sa mag-asawa, ngayon ay pinagsasaluhan na ng mister at ng best friend. Ang masakit dito ay ang panlilin lang. Habang nangyayari ito, patuloy ang pakikipag-chat ni Gemaline kay Rhoda. Mare, kumusta si Nelson? Wala bang ginagawang kalokohan? Tanong ni Gemaline sa messenger. At ang sagot ni Rhoda, naku Mare, napakabait ng asawa mo, wala kang dapat ipag-alala. Kampante ka dapat. Sa tuwing naririnig iyon ni Gemaline, nakakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam sa mismong oras na tinitipan ni Rhoda ang mensaheng iyon, kasama niya si Nelson. Pinagtatawanan nila ang tiwala ng babaeng nagpapakahirap sa ibang bansa para sa kanila. October 2017, 2 taon na ang nakalipas. Isang hapon nagbago ang lahat. Umuwi ng maaga si Gira mula sa paaralan. Naiwan daw niya ang isang mahalagang proyekto at kailangan niyang kunin ito bago bumalik sa eskwela. Tahimik ang bahay, walang tao sa sala, walang tao sa kusina. Pero paglapit niya sa pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang, may narinig siyang kakaibang tunog. Mga ungol, tawanan, bulungan, kinabahan ng bata, alam niyang may mali. Dahan-dahan lumapit siya sa pinto. May maliit na siwang kung saan pwede siyang sumilip at doon nakita niya ang katotohanang wawasak sa kanyang pagkabata. Sa loob, nakita niya ang kanyang amang si Nelson at si Rhoda sa gitna ng pagkakasala. Nanginig ang buong katawan ni Gira, ang takot ay humalo sa pandidiri. Pero sa kabila ng kanyang murang edad at matinding takot, nanaig ang kanyang presensya ng isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, itinapat ang kamera sa siwang ng pinto. Nagawa niyang kunan ng maikling video ang tagpo. Malinaw ang mukha ni Nelson, malinaw ang mukha ni Rhoda, walang duda, walang pasubali. Huli sa akto, pagkatapos makuha ang video, mabilis na lumabas si Gira ng bahay. Tumakbo siya papunta sa isang tagong lugar, nanginginig, lumuluha. Gamit ang social media, hinanap niya ang pangalan ng kanyang ina. May tiyang tanging nasabi niya sa chat bago isend ang video. Sa Doha, Qatar, narinig ni Gemaline ang notification ng kanyang cellphone. Isang normal na araw iyon, pagod galing sa trabaho. Nang buksan niya ang mensahe at i-play ang clip, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Halos mabitawan niya ang cellphone. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya makahinga. Ang lalaking kasama niyang humarap sa altar. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid, magkasama sa kama niya. Mula ng araw na iyon, naging impyerno ang buhay ni Gemaline sa Qatar. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Sa bawat pagpikit, nakikita niya ang video. Ang galit at puot ay unti-unting pumuno sa kanyang puso, pero pinili niyang manahimik. Hindi niya kinumpronta si Nelson sa chat. Hindi niya minura si Rhoda sa tawag. Sa halip, nag-ipon siya ng lakas. Ilang araw lang ang lumipas, nag-book siya ng tiket pabalik ng Pilipinas. Walang pasabi, walang babala. Ang tanging dala niya ay ang kanyang bagahe at ang nag-aalab na hangaring maningil. Paglapag ni Gemaline sa Pilipinas, galing sa mahabang biyahe, hindi siya dumaan sa kung saan. Diretso siya sa kanilang bahay sa San Pedro, Laguna. Tahimik ang paligid nang marating niya ang gate. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya si Gira. Nakaupo ang bata sa mesa, walang kibo tulala. Nang magtama ang paningin ng mag-ina, bumagsak ang luha ng bata. Niyakap siya ni Gemaline ng mahigpit. Yakap ng isang inang nangulila at yakap ng paghingi ng tawad dahil kailangan pang makita ng anak ang ganoong karumaldumal na bagay.
"Nasaan ang tatay mo?" tanong ni Gemaline. "Wala si Nelson sa bahay." At sa isip ni Gemaline, iisa lang ang pwedeng puntahan nito sa bahay ni Rhoda. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bitbit ang galit na 2 taong kinimkim, lumabas siya at naglakad patungo sa kabilang kanto kung saan nakatira ang traidor niyang kaibigan. Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa tapat ng bahay, nandoon nga si Rhoda. Nakaupo sa terrace, suot ang manipis na damit at maikling shorts, ang uniforme ng kanyang pagtataksil. Sa di kalayuan, nandoon din si Nelson nakatambay sa tindahan, hindi agad napansin ang pagdating ng asawa. Nang magtama ang mata ni Gemaline at Rhoda, tila nanigas si Rhoda, gulat, takot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gemaline, agad siyang sumugod, sinunggaban niya si Rhoda sa loob ng ilang segundo, nagulantang ang buong kapitbahay. Nahila ni Gemaline si Rhoda sa buhok, ipinagsigawan niya ang lahat ng sakit habang kinakaladkad ito papunta sa kalsada. Pilit na kumakawala si Rhoda pero ang lakas ng isang asawang niloko ay higit pa sa lakas ng isang karaniwang tao. Naglabasan ang mga tao, naging iskandalo, ang ilan ay pumagitna para awatin sila. At sa gitna ng kaguluhan lumapit si Nelson. Ito ang sandaling inaasahan nating magsusori ang asawa. Naluluhod siya at hihingi ng tawad kay Gemaline pero hindi iyon ang nangyari. Imbes na kumampi sa asawa, si Nelson pa ang sumigaw kay Gemaline. "Tigilan mo na yan, mag-iiskandalo ka pa dito." Sa halip na ipagtanggol ang asawang galing sa ibang bansa, ang kabit na si Rhoda pa ang kanyang pinanigan at prinotektahan. Doon gumuho ang mundo ni Gemaline. Nang mapagtanto niyang hindi siya ang pinili ng asawa, kahit huling-huli na sila, wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang mapait na katotohanan. Luhaan siyang umuwi. Ang paligid ay puno ng bulungan at chimis. Alam niyang siya ang magiging topic ng usapan sa mga susunod na linggo, pero hindi na iyon mahalaga. Ang masakit, sa kabila ng matagal na pagkakawalay, wala nang nararamdaman si Nelson para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging garapal ang dalawa. Hindi na umuuwi si Nelson sa bahay nila Gemaline. Doon na siya tumutuloy kay Rhoda. Hayagan nilang ipinagmamalaki ang kanilang pagsasama. May isang insidente pa na tuluyang nagpabago sa takbo ng isip ni Gemaline. Minsang nagtangka si Rhoda na bumisita sa bahay ni Gemaline, hindi para humingi ng tawad, kundi para manguyam. Humarap si Rhoda kay Gemaline na puno ng ngisi. Sinabi niya, "Bumalik ka na lang sa Qatar, wala ka nang babalikan dito, ako na ang piniling makasama ni Nelson." Doon naputol ang pisi ni Gemaline. Doon niya naintindihan na hindi lang ito simpleng pagtataksil dahil sa tukso. Ito ay planado. Ang suhestyon ni Rhoda na mag-abroad siya noon, isa lamang palang paraan para mawala siya sa eksena at maagaw nito si Nelson. Sa sandaling iyon, nagpasya si Gemaline. Hindi siya babalik sa abroad para tumakas. Hindi siya magpapakain sa galit sa pamamagitan ng pakikipagsabunutan sa kalye. Kailangan niya ng hustisya at kukunin niya ito sa paraang legal. Kinabukasan maagang gumising si Gemaline. Ito ang unang pagkakataon na malinaw ang kanyang isip. Dala ang cellphone ni Jiran na naglalaman ng video, nagtungo siya sa women's desk ng kanilang bayan. Ipinakita niya ang ebidensya. Ikinuwento niya ang buong pangyayari, kung paano siya niloko, pinagtaksilan at inabuso sa emosyonal na aspeto habang nagsasakripisyo sa ibang bansa. Mula roon, inirefer siya ng mga pulis sa Public Attorney's Office o PAO. Habang sinusuri ng abogado ang video, naging tahimik ang opisina. Malinaw ang pahayag ng abogado, "Mrs., sapat na sapat ito bilang ebidensya." Sa tulong ng PAO, inihanda ni Gemaline ang mga kasong isasampa, concubinage at psychological abuse sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Pero hindi lang dyan tumigil si Gemaline. Naalala niya ang asawa ni Rhoda na nasa Kuwait, ang lalaking niloloko rin tulad niya. Hinanap niya ito sa Facebook. Sa pamamagitan ng Messenger, ipinadala ni Gemaline ang video, ang ebidensya ng kataksilan ng asawa nito. Ang reaksyon ay mabilis. Sa loob lamang ng ilang araw, umuwi ang asawa ni Rhoda sa Pilipinas. Galit na galit, dumiretso ito sa estasyon ng pulis at nakipag-ugnayan kay Gemaline. Kinasuhan niya si Rhoda ng adultery. Ngayon, 2 panig ang sumasalakay sa mga nagkasala. Sinubukan ng barangay na ayusin ang gusot. Ipinatawag sina Nelson at Rhoda para sa hearing. Pero anong ginawa nila? Hindi sila sumipot. Nagpadala pa sila ng mensahe na nagyayabang, "Hindi kami natatakot, walang patutunguhan ang kaso nyo." Maling-mali sila. Habang ang barangay ay nagkakagulo sa chismis, si Gemaline ay tahimik na nagpapalakas ng kanyang kaso. Nanatili siyang kalmado, wala nang iskandalo, puro papeles na lang. Sa harap ng piskal, malinaw ang kanyang sinabi, "Hindi ako humihingi ng awa. Hindi ko na gustong bumalik ang asawa ko, ang gusto ko lang panagutan nila ang ginawa nila para sa akin at para sa
sa anak kong si Jira na nawasak ang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang paglilitis. Tahimik, ngunit puno ng tensyon ang bulwagan ng korte. Sa unang araw ng pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang alas ni Gemaline ang video. Ang video na kinuha ng nanginginig na kamay ng isang anak, ang mga salaysay ng mga saksi, ang affidavit ng asawa ni Roda. Nang ipalabas sa korte ang video, walang nakapagsalita. Ang dating tagpo ng init at sarap sa pagitan ni Nelson at Roda, ngayon ay napanood ng huwes, ng mga abogado at ng mga tao sa korte. Ang kahalayan ay naging krimen. Si Nelson ay nakatungo, hindi makatingin sa screen. Si Roda na nooy matapang at mapang-uyam, ngayon ay halos lumiit sa kanyang kinauupuan. Sinubukan ng kanilang mga abogado na questionin ang ebidensya, pero paano mo pasisinungalingan ang video na malinaw pa sa sikat ng araw? Inabot ng halos 6 na buwan ang paglilitis, isang mahabang proseso ng paghihintay, pero si Gemaline hindi bumitaw. Sa wakas, dumating ang araw ng hatol. Binasa ng huwes ang desisyon. Base sa bigat ng ebidensya, napatunayang guilty sina Nelson Lozano at Roda Alvarez sa mga kasong adultery, concubinage at violation of RA 9262. Ang parusa, hindi bababa sa tig-15 to 15 taon na pagkakakulong. Bukod pa dito, pinagbabayad sila ng moral damages na tig sa 200,000 para kay Gemaline at sa anak niyang si Jira. Ayon sa hukuman, ang ginawa ng dalawa ay hindi lamang simpleng pakikiapid. Ito ay isang malinaw na paglabag sa dangal at karapatan ng isang ina at asawa na nagbuwis ng sarili sa ibang bansa para sa kinabukasan ng pamilya. Kinilala ng korte ang bigat ng sakripisyo ni Gemaline na binaliwala at binaboy ng dalawa. Habang binabasa ang hatol, walang salitang lumabas kay Nelson. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Si Roda naman, ang babaeng dating na nagsabi kay Gemaline na bumalik na lang sa Qatar, ay tahimik na umiiyak habang unti-unting isinusuot sa kanya ang posas. Sa bawat kalansing ng bakal, tila nabubunutan ng tinik si Gemaline. Bumalik sa alaala niya ang mga gabing puno ng luha sa Doha, ang pangungulila, ang pagod. Pero ngayon nakikita niya ang hustisya. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng desisyon, tuluyang nakulong ang dalawa. Dinala sila sa piitan upang pagbayaran ang ninakaw nilang kaligayahan mula sa pamilya Lozano. Hindi na bumalik sa Qatar si Gemaline. Napagtanto niyang walang halaga ang pera kung kapalit naman nito ay ang kanyang pamilya. Sa tulong ng mga kapatid at ilang tunay na kaibigan, nakapagsimula siya ng maliit na negosyo. Isang karenderiya sa tapat ng kanilang bahay. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang tahanan. Si Jira, na naging susing saksi at biktima ng trauma, ay nagpatuloy sa pag-aaral. Lalo pa siyang napalapit sa kanyang ina. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom sa pamamagitan ng kanilang pagsasama. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw kay Gemaline ang aral ng kanyang karanasan. Maaring nawasak ng kataksilan ang istruktura ng kanyang pamilya, ngunit hindi nito kailanman kayang wasakin ang dignidad ng isang taong marunong lumaban ng tama. Ngayon, hindi na kailangang magtiis ni Gemaline sa ibang bansa habang niloloko ng mga taong malapit sa kanya. Ngayon kasama na niya ang kanyang anak, nakakatulog na siya ng mahimbing. Samantalang ang mga taksil, sila ngayon ang nasa likod ng rehas, nakatitig sa pader at pinag-iisipan ng bawat sandali ng panandaliang aliw na sumira sa kanilang buong buhay. Para sa ating mga tagapakinig, ang kwento ni Gemaline ay paalala. Ang pagtitiwala ay sagrado at ang pagtataksil ay laging may kapalit. Minsan ang hustisya ay mabagal, minsan ay masakit ang proseso, pero sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagsalaysay para sa krimen at katarungan.